Pumalag si Defense Secretary Gibo Teodoro sa playing with fire remark ng Beijing sa ginagawang balikatan sa bansa. Di raw pasisiil ang tropang Pinoy anuman ang gawing kritisismo ng China. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sino bang pinakamalaking magpagawa ng paputok dito sa buong mundo kung hindi sila? Hindi ba sa kanila inimbento yung fireworks tapos sasabihin playing with fire tayo? Ano sila, hilo? Ito ang naging sagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagbabanta ng Beijing noong nakaraang araw sa Estados Unidos, Japan at Pilipinas. Kaugnayan ng isinasagawang balikatan o ang Annual Joint Military Exercise ng tatlong bansa kasama ang libu-libong military troops nito. Ayon sa China, magbabackfire lang umano ang anilay pagkakampi-kampi ng mga bansang ito sa ngalan ng seguridad. Nang matanong ang kalihim, kaugnay ng planong pagre-reset ng Philippine government sa mga pakikipag-ugnayan nito sa China, hindi raw mapapahina nito ang pagbabantay ng pamahalaan sa national security. Any country which approaches us in good faith will not be worried about our defense resilience because then the motives are clear. If any country is worried about our defense engagements and resilience, it's because they have a bad intention and a bad motive to begin with. Ngayong araw, isinagawa rin sa libingan ng mga bayani ang commemoration ng Battle of Yuldong, isang makasaysayang laban sa pagitan ng 900 Filipino troops at 40,000 Chinese and North Korean soldiers noong Korean War. Mahigit 70 taon na ang nakararaan. Sa kanyang talumpati, personal na nag-propose si Teodoro sa South Korean Embassy na magkaroon daw sana ng isang historical film sa pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea na magpapakita ng mga nangyari sa Battle of Yuldong. Ayon sa kalihim, hindi masyadong naipapakita ang kasaysayan ng nangyaring laban sa Philippine history. Magsisilbi rin daw itong paalala sa mga manonood, lalo na sa aniyay mga Pilipino na pumapayag matapakan ng soberanya dahil sa mas malaki ang bansang kumakalaban dito na kaya umanong harapin ng Filipino resilience at indomitable spirit gaano man kalaki ang pagsubok na hinaharap nito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire